new generation of wealth builders. Hello, good evening. This is Shorting 102. And this is foundational series pa rin. Kapag sinabi nating foundational series, foundational concepts pinag-aaralan natin. And this is a beginner webinar. Pero kahit na intermediate or advanced trader ka na, still welcome ka pa rin dito. And this is a refresher for you. Kasi minsan kahit na advanced concepts na alam natin, nakakalimutan natin yung foundation. And kapag binabalikan natin yung foundation, magta-translate pa rin to into advanced trading. And sa inyong mga beginners dyan, mag-take notes kayo ha, kasi kahit na basic lang to, once na may mga sinabi ako mamaya, tapos sulat nyo, kasi yun yung mga susunod na pag-aaralan nyo, or kaya kung di nyo pa alam yung mga concepts na nabanggit ko, pwede nyong balikan. And then, kapag nasa advanced side na kayo, mas ma-develop nyo pa yung system. Okay? So, Shorting 102, ang topic natin dito is understanding the bear market. Yung Shorting 101 kasi is the perpetual futures trading. Kasi yun yung most common type of shorting, kung paano nag-short sa market doon sa perpetual futures ginagawa. Dito, kailangan matutunan nyo na ano ba nangyayari sa bear market. Kasi kung wala kayong idea, alam nyo lang rising and falling prices. Hindi nyo alam yung bear market in general. Hindi hindi nyo matatatak sa psychology nyo or mindset nyo na ang bear market face siya ng market cycle natin. Okay? So yeah, let's start. Recap muna tayo. So what is shorting, 'di ba? Trader borrow from the broker tapos sell at a higher price, and then kapag bumagsak yung price, i-cover yung position and iba-buy back yung shares or yung contracts na yun. So long versus short, kapag long, buy low, sell high. In in simplest term, short, sell high and buy low. So kapag sa shorting, 'di ba? Pag nag-sell ka at 60K and then kinover mo yung position mo at 55K, so yung difference nun, yun yung profit mo. So what's our objective for today? First is understand the bear market. After nitong webinar, dapat alam nyo or ma-identify nyo kung bear market na talaga. And kung bear market na, naiintindihan nyo bakit bear market. Learn the psychology of market cycle. Pahapyawan natin yan. Alam niyo yung yung market cycle, sobrang basic nito, pero hindi pa rin, alam niyo, hindi sinasapuso ng mga trader. Tapos, lalong-lalo na kapag beginner pa lang, hindi nila naintindihan yung market cycle, tapos nagsusugal lang sa market. And minsan kapag laging talo, kasi hindi mo alam nasa part ka na ng market cycle. Okay. Mamaya naglolong ka sa bear market or nag-short ka naman sa bull market, baliktad. Or kaya ano pa yung common na ginagawa ng mga trader? Yung example, lahat green ngayon, nakikita niyo sa mga chart nyo, green. Okay? Hahanap ka ng ano, hahanapin mo yung pinakamataas na green, tapos baliktad yung mindset mo. Short ko to kasi babagsak siya. Okay. Tapos kaka-short nyo, hindi bull market pala sa mismong araw na yun. Tapos puro talo. Okay. Then magcha-chart tayo ng Bitcoin kasi bear market ngayon, saktong-sakto. And dahil papakita ko yung playbook. Yung playbook na ipapakita ko sa inyo, dapat kasi eventually matuto kayo gumawa ng playbook nyo. Playbook nyo consists of your processes, your rules, and your setup. Okay? So, mamaya, papakita ko yung concepts.
para makagawa kayo ng playbook nyo kapag kayo-kayo na lang. Okay? Kasi dami na eh. Marami na kayong may isip na advanced setup doon. Or, pag mag-aaral kayo, aaralin nyo yung parameters ng mga setup. Okay? So, yan, mag-create sana kayo ng playbook for bear market kasi shorting yung pinag-aaralan natin. And next is apply proper mindset for the bear market. Okay? Shorting is the weapon, the bear market is the battlefield. Kasi pag define natin ang bear market, the traditional definition, it is a 20% plus drop from highs. Pero sa totoo, malalaman nyo ang bear market kapag downtrend, 'di ba? There should be a series of lower highs and lower lows. So kung titingnan niyo sa picture from bull market na higher high, higher low yung structure niya, then nag-reverse na. And it's a series of lower highs and lower lows. Okay? So yeah, that's the bear market. Mga historical bear markets natin, para lang ma maalala nyo yung mga nangyayari. Okay? Baka yung iba sa inyo, di pa pinapanganak noong 2008. Okay? Yung recent, ito kasi yung mga recent memory ko and nakapag-participate talaga dito. Okay? So, first is the 2008 global financial crisis. Although di pa ako trader nun or investor kasi 2008, high school pa lang. Pero ramdam talaga yung ah, bagsak ng ekonomiya nun. Bakit? Nagkaroon ng yung housing crisis. Okay, may housing bubble sa US nun. Tapos, nagbibigay yung mga banks ng loans kahit kanino. Then, hanggang sa nag-default yung loans, di na nakakabayad yung mga tao. Kasi kung kani-kanino na lang binibigay eh. Tapos, yung loans nila, ma-investment part pa. At the same time, bibigyan ka ng bahay. Okay? And then, nag-collapse yung housing market nila. Then, karoon ng global financial crisis talaga dahil ang mga nag-distribute ng mga financial instruments na yun, yung mga financial institutions sa US. Okay? And then ito, recent COVID crash, siyempre, nilockdown yung buong mundo, nakakulong lang tayo lahat. So yun, bumagsak yung uh, financial markets natin. Then the crypto winter in 2022, nagkaroon ng Fed hikes tsaka cycle tightening. Ito yung kalakasan ng NFT, may NFT bubbles din. Tapos nung nag-pop yung bubble, nangyari, mm, tuloy-tuloy lang. Crypto winter, umabot ng ilan? 15K ulit yung Bitcoin. Tama ba? Yeah, from 69K. Tapos, kapag gusto nyong matutunan pa tong mga to, pwede nyo basahin yung book ng The Big Short or yung movie directed by Adam McKay sa global financial crisis noong 2008. Yan. COVID crash, malamang sa malamang lahat tayo rito na nakita yon. Meron na bang umattend dito na ano, pagkakapanganak pa lang nun? Okay, so yan. And then, ito na, yung 2025 and 2026, dito nag-start. Dito tayo ngayon sa start of 2026 and bear market tayo. May isa pa kayang crash, 'di ba? Hindi natin alam. Alien Files, yun yung magpapacrash ng market or another war. Okay? Start yung ano nag-start din na magkaroon ng bear market nung nag-start din yung war, 'di ba, na uh, yung Russia sinakop nila yung Ukraine. So yun, maraming speculation. Pwede rin yung China sakupin yung Taiwan, 'di ba? China sakupin yung Philippines, pwede kaya yun? Let's see. So, yun. Dapat alam nyo kung nasaang cycle tayo or bakit nangyayari yung bear market. Okay. Last crypto winter, ano man nangyayari nun? Yung si SBF, yung FTX
exchange, alam niyo yun? Na kung Binance man yung number one, tapos number two yung FTX, then nag-collapse yung FTX, and ang dami-daming endorsement nun and brand deals. Tapos nag-collapse dahil scammers pala yung founders nila, di ba? Yan. Bear markets don't start with panic. They start with denial. So, ito na. Ngayon, didiscuss ko sa inyo yung market cycle natin. The psychology of market cycle. Sa mga matagal na sa TR, malamang sa malamang alam nyo na to or na-discuss ko na kasi ilang beses na rin kayong naka-attend sa akin. Pero sa mga bago dyan, importante na malaman nyo to kasi gusto ko na kasama kayo sa hindi hindi binebentahan. Alam niyo yun? Kapag this is a reminder na umiikot tayo sa isang cycle. And once na nandun na tayo sa point ng cycle na yun, alam niyo yung kasunod. Okay, so unahin natin dito sa part na to. Sulat tayo. This one. The disbelief. In disbelief, ito yung time na hindi naniniwala yung mga tao. Like, crypto, uh, hindi naman totoo yan. Dito pa rin ako sa mga bank investments ko. Okay. Mga time deposits. Okay. Then, kapag nakita nila na yung market talaga, umangat ng kaunti, kakaroon ng hopeful, na from the lowest of the lows, yan, from the lowest of the lows, possible na bumabangon na tayo. Hopeful na yung mga tao. And then, kapag umakyat pa, optimism na. Optimistic. Totoo na to, paakyat na, sabihin ng mga tao. And then, nagkakaroon na ng belief once na nagiging fully invested na yung mga tao. Nakapag-aral na, alam na yung ginagawa. Ganun. And then, kapag nag-parabolic run na, ibig sabihin tuloy-tuloy na lang na umaakyat and sobrang taas na talaga ng pag-akyat. Yung thrill na, bili pa tayo, bili pa. Tapos, ang nangyayari, lahat ng tao influencer. Okay? Nangyayari, lahat na bumibili. Okay? Laging sample siguro natin is the Axie Infinity. Okay? Noong Axie Infinity, lahat ng tao naglalaro ng Axie Infinity. Grabe. Parang ang daming hindi na nagtatrabaho kasi gusto maglaro na lang. And then, sa dami ng naglalaro, hindi to magtatagal, di ba? Kasi dahil naglalaro na lang yung mga tao, sino na lang nagtatrabaho kung talagang yun na yung pagkakakitaan na lang. So, ito part na to ng Axie Infinity, umabot ng SLP, 'di ba? Yung ano, kapag naglalaro tapos SLP yung napapanalunan. And yung SLP price yun yung binebenta sa market na natutunan ng mga tao. Tapos umabot siya ng 20 pesos per SLP. Eh isang laro mo, nanalo ka, magkano bigay sa'yo? 25 SLP. Kano na yun? Naglaro ka lang tapos magkano yung bigay? More than the minimum wage here in the Philippines. So naging euphoric na nun. So lahat nagbebenta yung mga Axis noon umaabot ng 100,000 per Axie team. Tatlong Axie kasi para mapaglaro ka, 'di ba? Then lahat genius. We are all going to be rich, sabi. Lahat magiging mayaman. Then when the market reacts, tapos bumabagsak na ng kaunti, may complacency. Okay lang 'yan, kailangan nating bumagsak. Kailangan mo na mag-dip para mas mataas pa ulit. Okay? Sa part na to, hindi na umaakyat talaga from the last high. And then, anxious na yung mga tao. Ba't ganun? Ang tagal na nagdi-deep. Okay? Yung deep, bumili ako sa deep, tapos naging deeper pa. Then, kapag nag-breakdown na, denial. Sige, hayaan ko na lang. Dito na lang tong investment ko. Kasi tataas pa to or babalikan pa niya to. Okay? My investments are with great companies. So, kapag sa stock market,
They will come back. Or kaya, ito talaga meme coin na binili ko. Ito talaga meme coin of the future. May use case siya. Okay? Yung Axie Infinity, nandito lang siya. Babalik ulit siya sa 40 pesos. Magiging 40 pesos siya eventually. Or yung mga Nagoyo ng Pi Network dyan. Yung Pi Network magiging $314. O, di ba? So, yun. Kakaroon ng denial. But then, bumabagsak pa lalo. Nagpapanik na yung mga tao. Dito na mag-start talaga ang bear market sa denial phase. Kasi once na nagpanic na yung mga tao, lahat na nagbebentahan. Wala nang isip-isip. Okay, tapos na. Ayaw ko na. Dito, yung mga sa euphoric stage, ito yung mga time na naglo-loans yung mga tao, binebenta nila yung mga ari-arian nila para mas bumili pa ng mga gusto nilang investment. Okay? Tapos, nag-quit sa trabaho kasi gusto maging full-time Axie player, di ba? Full-time Axie manager. Pero alam niyo yung pagdating na rito, ito na yun, di na rin sila makabayad ng loans nila. Capitulation. I'm getting 100% out of the markets. I can't afford to lose more. Yung mga iba na ipit na, iniwan na lang doon yung investment. Okay? From nakabili dito, dito sa capitulation, nagpapaipit. Okay? Yung mga iba naman, binibenta na lang kahit lugi. Okay? Yung dating 50,000 pesos nila, binenta na lang ng 2,000 pesos. Di ba? Nangyayari yun sa market. And mahaba to kung tutuusin. Mahaba to kasi nagdi-distribute siya. Okay? And then, pag bumagsak pa ulit, another market crash. Ito na yung anger. Sisisihin lahat. Kasalanan mo to, Axie Manager. Pinasok mo ako dito. Kasalanan to ng gobyerno. Nirelease nila yung mga alien files. Ganyan. Okay? Kasalanan nyo, di nyo kami tinuruan mag-risk management. Okay? Lahat kasalanan, pero sa totoo, kasalanan mo rin. Okay? Who shorted the market? Why did the government allow this to happen? Alam niyo yon? Yung rate hikes, hindi nila pinapababa. Okay? Yung inflation, di na natin kaya. Lahat na lang kasalanan. Okay? Ito na point na nandito na sa fear part, the lowest of the lows. Kung saan, umulit lang ulit dito. Okay? So, sa totoo lang, best time for investing and planting season sa time na hindi pa pinapansin ng mga tao yung market. Okay? So, yun. Then, kakaroon ng depression. My retirement money is lost. How can we pay for all this new stuff? I am an idiot. Sa depression phase. Okay? And then, kapag umakyat ulit, nasa disbelief na naman. Nasa hope to. Tapos disbelief ulit. Kapag umakyat, di na totoo yan. Naranasan ko na yan. Di na ako magpapaloko. Pero, di ba, kung inaral nyo lang talaga na nag-aaral kayo part na to, sa part na to, once na nangyari ulit yung euphoric moment, hindi kayo sobrang saya. Okay? Hindi kayo yung mas mag-i-invest pa. Medyo nagto-tone down na kayo, nagre-ready na kayo for shorting. Okay? Or binebenta nyo na paunti-unti yung mga positions nyo. Okay? So yeah, that's the psychology of market cycle. So far, may tanong. Nagets ba, guys? Baka walang nagre-react dito Baka ang dami kong sinabi, di nyo pala narinig. Naiintindihan ba? Okay. Paano baburahin to? Okay. Clear. Wait lang Burahin muna natin. Clear. Okay. So yeah, that's the psychology of market cycle.
What are the things that could happen to invalidate the cycle? Ano yan, ang cycle, wala yung specific time frame. Okay? Nangyayari at nangyayari talaga yung cycle. Hindi constant siya. Hindi na-invalidate ang cycle. Kasi example, sa nangyayari ngayon, okay? Kung titignan natin, from nag all-time high ang Bitcoin, 'di ba? Hindi pa natin nare-reach or nawawasak ulit yung previous high na all-time high, 'di ba? So, baka nandito pa rin tayo sa part na 'to. Okay. And yung market cycle, makikita lang natin 'to in hindsight. Once na natapos na siya, nakumpleto na yung mismong cycle. Hindi ang magagawa lang natin is mag mag-charting through technical analysis kung nasaang part na tayo. Okay. So, yun. Sige, mamaya sa charting ng Bitcoin makikita niyo. Okay, next. Okay, the anatomy of bear market. So, distribution phase. Okay, balik tayo dito. Ba't ganun? Sa nakikita nyo ba may drawing? Kasi may drawing kapag nakikita ko eh. Oo, men. Sige. Sa sa anatomy of bear market, sa distribution phase, smart money selling into strength, retail still bullish. Ang nangyayari kasi, yung mga nakabili dito sa part na to, yan, dito, hawak-hawak nila yung position nila. Pero, pagdating ng distribution phase, itong distribution na to, sila yung mga nagbebenta dyan. Nagbabawas sila ng position. And yun yung start ng bear market talaga. Okay? So, yun yung pwede maging start. And then, once na nag-breakdown, yun yung breakdown phase. Major support. So, kung nakikita nyo dito, ito yung major support. Itong part na to. Then, nag-breakdown. So, breaks, volume increases, lower highs begin forming. So, nagkakaroon na ng trend, na downtrend na siya. Panic phase, yung tinuro ko sa inyo kanina, liquidations, for sellings, yung news, extremely negative na, okay? Lahat ng nag-start na maging fearful ang mga tao. And then, relief rally or bull trap, kakaroon ng sharp bounces, nagiging bullish pansamantala yung market, and then continuation downward. So, pagdating sa chart na to, makikita nyo, ito yung mga relief rally niya. Ito. Okay, nagre-relief rally siya na from bumabagsak ito, tas umaakyat pa siya. Pero, series of lower highs na siya. Okay? So, yun. That's it. The anatomy of bear market. So, how to identify a bear market? Simple lang. Technical analysis. Okay? So, kapag as a beginner, sa mga nag-aaral pa lang dito, tiyagain nyo talaga na matutunan ang technical analysis and hindi lang kayo puro sa news. Okay? Or, uh, alam niyo yung sentiment. Dahil lang sinabi sa inyo, ganito. Technical analysis talaga. And by learning technical analysis, lower highs and lower lows on a higher time frame, so daily or weekly time frame, titingnan nyo doon. Moving average, trending downwards, RSI failing at 50. So tingnan natin yung photo dito. So ito, kung titingnan nyo, uh, ito yung tatlo yung moving average na ginagamit sa ZFT system. 100 MA, 50 MA, tsaka 20 MA. And kung nakikita nyo, yung price, yung candles natin, it's below the MAs. Okay? May advanced way para matutunan ng moving averages. Okay? Mapag-aaralan nyo pa yan once you study sa market natin. So yan. And then,
RSI, tingnan niyo yung RSI dito sa baba. Kita niyo to, yung RSI 50. May zones kasi ang RSI. Okay, mapag-aaralan niyo pa yan. Kung mapapansin niyo sa bear market, once na pumupunta siya sa RSI 50, to, tingnan niyo, nagpunta siya sa RSI 50. Yun yung relief rally niya. Okay, nagre-relief rally lang siya. Pero nagfe-fail din siya. Nasa below RSI 50 siya. And yes, may advanced concepts ang RSI and kada isang technical indicator pinag-aaralan talaga 'yan ng ng matagal. Okay, isang module 'yan, lalong-lalo na sa technical intensive. Okay, kasi merong advanced way para sila gamitin. Okay. So kung titingnan nyo, ganun rin, downtrend. Okay, ito yung high sa taas, lower high, lower high. Hindi na, tingnan nyo, hindi na niya na break yun. So, lower high, o nag-lower high ulit. Then, yan, ito na. Dito na naman. Kung iba-box natin to, which is the Darvas box, pinag-aaralan rin sa ZFT system. Okay? Yan, iba-box. Yung mga boxes, ganun rin siya, pababa. Okay? So, yan. Sa malaking box to, yan. Tapos, nagbabox na naman dito. So, sa, kung hindi candlestick, line chart lang, ganito siya talaga. Okay? So, kitang-kita, downtrend tayo. So, kapag downtrend talaga, mas effective ang shorting. Okay? Yes. Yan. So, first is technical indicators. Yan talaga yung number one. Okay? Kaya sa mga di pa marunong mag-technical analysis dito, please, aralin nyo. Okay? Aralin yung technical analysis. And then, yung technical analysis, magko-coincide siya with trading psychology. Yun lang talaga yung, alam niyo yun, to be profitable, mag-excel lang kayo sa technical analysis and trading psychology. Susunod na yung profits. Okay? So, kapag matagal na kayo nagde-trade, di pa rin kayo profitable kasi pwedeng nasa trading psychology yung dapat nyong ah, pag-aralan na. Okay? Alam niyo yung hack na libre, tas trading psychology. Podcast. Meron pang ZFT podcast na sa Spotify. Daming episodes. Okay? Kung kayo nag-long drive, mahilig kayo mag-long drive, tapos may biyahe kayo, ilang oras biyahe nyo? 4 hours to 8 hours. Tapos podcast pinapakinggan nyo. 'Di ba? It's a type of learning. Yun. Sentiment shifts, buy the dip, stops working. Example dito, bumagsak. May bumili ka rito kasi nga, dahil nga yung sentiment is buy the dip. Ba pwede pang umakyat, gaganito yung price, tas magtutuloy. Pero hindi. Nangyayari lang, kakaroon lang ulit ng distribution dito. So, binebentahan lang yung mga bumibili. And then, yun, nagtutuloy lang. Ano pa? Good news. Kapag may good news, small pump lang, malili unlike noong bull market, kapag may good news, talaga nagre-react yung market na matindi. Magkakaroon ng parabolic runs. Pero kapag bear market, pag may good news, hindi malalaki yung pumps. Then kapag bad news naman, talagang nagre-react, nagda-dump ng matindi. Okay? So, example ito, may mga catalyst yan, bakit nagkakaroon ng ganyang dumps. Okay? So, yan. Tapos, tuloy-tuloy lang. Kahit na may good news dito sa part na to, hindi na umaangat. Okay? So, nagda-dump ulit kasi merong bad news. So, tingnan natin ngayong market cycle natin kung ano pa yung next na bad news na mangyayari na magkakaroon ng malakas na dump. And yun, congrats sa inyo. Sa 29 participants natin, nag-aaral kayo ngayon para kung sakaling mangyari man yun, ready kayo. Or kung sakaling magre-reverse na market natin, bull market na ulit, makakapag-plant na kayo. So yan, exciting.
exciting, di ba? Pero, alam niyo yun, bear market kasi tayo ngayon eh. And then ito na, playbook, the bear market playbook. So, ang playbook, dapat, ito yung, meron kayo doon process. Yan. Ano yung, sa process nyo, marami to. Merong workflow, ano yung dapat gagawin nyo bago kayo mag-trade. Okay? So, meron dito, pwedeng A, D, I, A, L. Alam niyo yan? A day in a life. Ayun, kasama yon sa process. Okay? From pagkagising nyo, tapos ano yung habits na ginagawa nyo, hanggang umupo kayo sa workstation nyo, tapos anong gagawin nyo muna bago nyo bubuksan yung mga charts. Doon. So, sa playbook, meron din na mm, rules. Yan. And yung rules nyo na to is specific sa sarili nyo. Siyempre, gagawa kayo ng sarili nyong rules. Okay? Kaya yung mga ibibigay ko sa inyo rito, it's a sample lang. Makaka-develop kayo ng sarili nyong playbook. Kasi guys, kapag nagtatrade kayo, wala kayong playbook, automatic sugal na yun. Yun, sugal. Tapos, ano pa? Setups. Yung setups, ito yung advanced way or parameters ng technical analysis nyo para paano kayo papasok. Okay? And then, sa playbook nyo, paano kayo mag-journal. Okay? Journaling. Okay? And lahat ng to, guys, tigi isang topic siya. Okay? So, kapag pag-aaralan nyo siya, dapat hanap kayo paano pag-aaralan, paano bumuo ng process, paano bumuo ng rules, paano bumuo ng setups, paano journaling. Okay? Kasama rin sa playbook, watch listing. Okay? Watch listing. Yan. Paano maghanap ng ito-trade. Ang dami, di ba? And yun yung whole methodology kasi ng trading eh. Ano pa? Risk management. Okay? Risk management. So, yun. Lahat yun. Dapat alam nyo saan stop loss nyo. Paano kayo magre-risk. Okay? Alam niyo ba yung risk management? Napakaraming topics nito kasi merong scaling up, scaling in and out, tapos ano pa? Stop loss, tranching, ang dami. Ang dami pagkailangang pag-aralan. Okay? So ito, so bear market playbook natin in general term lang. Magkakaroon na kayo ng idea. So first is don't short the bottom. So, avoid panic entries and wait for relief rally. So, example sa chart. Uh, Sige, mag-open ako ng chart. Okay, open natin OKX natin. Okay, sa OKX, pag nandito na kayo sa chart, click nyo to para mag full screen. Ayan. Okay, so nakikita nyo tong chart. Ngayon, sige, Bitcoin tayo, daily time frame. Okay, baba. Okay, anong high niya? 120K yung all-time high natin. So dito, 125. Okay. Sige. Sample lang natin nangyayari sa atin ngayon. Kasi bear market eh. Okay? Anong sabi kanina? Don't short the bottom. Okay. So example, nangyari to. Itong candle na to. This one. Nangyari to. And nakikita niyo sa mismong araw na talagang malakas yung bagsak niya. Okay? Pag nakita niyo na yun, kapag kapag nakita niyo na yun, huwag kayong sumasalo ng mga sa ilalim kasi ang iniisip niyo, ay short ko na kasi baka mabilisan lang yung bagsak. Tapos, makasama ako, ganun. Alam niyo yun? Ang mangyayari kasi nun, naiipit kayo tapos makakat lang din kayo.
hintay kayo ng rally. Okay? So, tingnan natin. Sige nga, silipin nga natin yung nangyayari dun sa market na yun. Gamit tayo ng vertical tool, vertical line. Tapos tingnan natin in 4 hours. Balikan natin. O, this one. So, ano nangyayari nung araw na yun? Ayan. So, nag-start yung araw na yun. Or, ayan. Nag-start siya na, ano lang, tahimik lang, di ba? Tapos, nag, nag-breakdown siya sa 100 MA sa 4 hours. And malakas talaga siya. So, kung susukatin natin to from here to here. Ayan. Bitcoin to ah. Ang Bitcoin, sobrang taas ng market cap nito. Tapos, bumagsak ng 15% sa loob ng isang araw. Okay. So, yun yung, dahil nga from all-time high, siguro nagbentahan ng mga smart money natin. Yung mga malalaki yung position. Binenta lang nila. So, kapag ganyan, sa lower time frame, anong pwede nyo hintayin? This one, yung rally. Okay? Relief rally. One, kapag ganito kasing malakas na move, guys. Ayan, malakas yung move na to eh. Ayan, malakas, 'di ba? Pabagsak. Kapag ganyan malakas na move, every time nagre-relief rally yan, magtutuloy yan pababa. Hindi, bibihira lang yung V pattern. Ang V pattern, pagka ganyan, tapos babalik lang ulit. E nangyayari yun sa bull market. Ngayon, bear market, bibihirang bibihira yun. Okay? Tingin, like this one, no? Nung bull market. Ayan. Yan. Parang V yung pattern niya. To V. Kasi bumagsak siya, yes, malakas yung bagsak, pero binawi lang rin niya. Okay? Bibihirang bibihira yan. And sa bull market yan nangyayari. Kaya ngayong bear market, uh, be cautious. Okay? Relief rally lang dapat yung mindset. Okay? Ayan guys, makakabuo kayo ng playbook based lang sa mga pinag-aaralan natin dahil breakdown ko sa inyo in simpler level eh. So ngayon, balik na tayo sa daily. So yun yung nangyari. Tapos, huwag kayong magpa-panic entry na dahil nga nagbabagsakan, gusto nyo tutuloy. Pero tingnan nyo, ilang araw pa bago siya tumuloy. This one. To. Kunyari, bumili kayo nung mismong araw na to dahil akala nyo tutuloy. Tapos dito kayo sa part na to. Yan, dyan kayo nakabili sa ilalim. Yes, tama kayo, tutuloy siya. Pero, anong nangyayari? Umakyat muna siya, di ba? Umakyat muna siya ng another 14% bago tumuloy. Sayang yun. So, so pwede kayo mag-participate dito. Okay? Paano mag-participate sa relief rally? Kapag gumawa siya ng lower high dito, hintay ulit kayong i-revisit niya yun. Okay? Ngayon, pwede rin technical analysis kung talagang alam nyo na. Okay? Once na nagbe-breakdown ng 100 MA, bumabalik ulit siya above 100 MA. Okay? So yun, may mga advanced concepts. And paano mas-spot yun? Pag-aaralan nyo pa once na nandun lang kayo sa moving average part ng lessons nyo. Okay? And then, yan, tumuloy siya. Yan. So, anong next? Balik tayo sa slide. Short the bounce. Okay? Identify resistance zones, look for rejection candles, lower time frame entry confirmation. Ngayon sa momentum, sa ZFT, merong bounce play. Okay? Ang bounce play, long siya, pero dahil shorting module tayo, dapat i-short nyo yung bounce. Matatapos at matatapos din kasi yung bounce. So, tingin tayo sa example dun sa chart. Okay, balik tayo sa OKX. Ngayon, sige. This one, mm, yan. Yan, daily tat. So, kung nakita nyo, bumagsak siya. Okay? Yan.
Sa bounce play kasi may parameters yan. Malalaman nyo pag nasa TR kayo. Ang ang bounce talaga, it's a steep decline. Okay? So ang bounce play from tinan nyo, itong part lang na to yun. Yan, this one. Okay? Yan. Nag-bounce siya, di ba? Nag-bounce yung price. And kapag long kayo, yun yung ano nyo. Yun yung pwede nyong huliin. Pero, di ba, every time magbabounce sa bear market, malakas din ulit yung bagsak niya in a short amount of time. Nag-bounce siya. Bakit? Bakit nangyayari to? Dahil hindi lang naman ZFT yung marunong mag-bounce play eh. Lahat alam yan. Okay, ngayon, kapag alam nyo na yung mag-bounce play, malamang magbebentahan yung mga nag-bounce play. So, as kayo na nag-short, short nyo yung bounce. So, yan, short the bounce. Kung nakikita nyo, ah, ito yung resistance. Kunyari, na-plot nyo yan yung resistance. Okay? Tapos, hindi na siya tumuloy. Tandaan nyo ang bounce play. Nagbebenta agad yung mga tao dyan once na bounce play yung setup nila. Kasi nga, it's trading. You need that money in a short amount of time. Okay? So, ang gagawin nyo, kapag nandiyan na kayo sa resistances, o, di ba? Nag, nag-breakdown. Short nyo nito. Ayan. Nag-breakdown ulit. So, pwedeng ito yung entry nyo. Tapos, kinuha nyo lang tong move na to. Okay? Tingnan nyo to. Bakit maganda yung kapag nag-shorting kayo, ito yung magandang profit taking? Bakit? It's support eh. Okay? Ibig sabihin, merong malaking order block dyan kaya siya nag-bounce. So, yun rin yung target profit. Hindi kayo mag-short tapos ang gusto nyo, unless yun yung plano nyo, mag-short kayo tapos i-trend follow na lang. 'Di ba? And yung trend following rin, may parameters din yun. Okay? Hindi kayo, alam nyo yun, kaya dapat may trade plan kayo. Kasi dapat susundan nyo yung objective ng trade nyo. Kasi kapag pumasok kayo na ang playbook nyo, short the bounce. Short nyo lang yung bounce tapos na-addict kayo. Ang nangyari, okay, tama, na-short ko yung bounce tapos talagang grabe, may gain ako dito, may gain. Tapos ang nangyari, sige, hold ko na to kasi baka mas mataas pa. Yung 8% nyo nangyari, nawala. Sakit nun sa psychology, guys. Nakita nyo yung gains na nawala na imbis na nagte-take profit kayo. Nangyayari nun, hindi kayo kumikita, hindi kayo profitable. Kasi yung objective nyo nga short the bounce, tapos hinold nyo. Kasi ang gusto nyo huliin is itong buong move na to. Okay? Na-short nyo dito, short the bounce yung objective. Dapat nagbenta na sa uh, next next significant support. Tapos, ang gusto nyo, binago nyo objective nyo. Gusto ko na huliin yung pagbagsak. Ito, which is itong nangyaring to, di ba? Ito yung gusto nyo huliin. Pero bago yan, tingnan natin yung days. Gamit tayo ng, ay, wala rito. Meron kasing tool eh, para makita nyo gaano katagal nag-materialize. Ito, date range. Yan. Tingnan nyo. From pumasok kayo, tapos binago nyo objective nyo, gusto nyo sakyan na lang yung buong move para mas mataas yung gain. Inabot pa kayo ng 2 months, 62 days bago mag-materialize yung trade. Okay, so ano mo, tapos sa totoo lang, hindi naman tayo lahat genius. Di naman kayo makakabenta dito eh. Okay, mahirap hulaan 'yan. Alam niyo yung pag may napapanood kayo sa mga free contents na nagcha-charting, tapos sinasabi niya, dito kayo magbenta dito. Tapos sa pinaka-bottom niya talaga pinakita. Guys, in reality, mahirap yun eh. Mahirap yun. Tapos, syempre, magsa-charting lang tayo ngayon, hindsight na to. Pero what if kung ito pa lang nakikita mo? Ano, ang alam mo lang is probability. Pwedeng umakyat, pwedeng bumaba. So, yan. Okay. So, tingin pa tayo sa slide. Okay. Look for rejection candle, lower time frame entry confirmation. Yun. Kapag nakikita nyo na from the daily time frame, punta kayo sa lower time frame, tapos hanap kayo yung entries nyo. Okay?
So, yeah. Then risk management. Smaller position size, wider stops, and quick profit taking. Okay, sa shorting kasi, para sa akin, kung magte-trend follow man kayo, tapos sa shorting, sa lower time frame lang. Hindi kayo magde-daily time frame na nagte-trend follow sa shorting kasi ang shorting talaga gi- maganda siya for a short amount of time lang. Kasi kukunin nyo lang yung profit eh. Lalong-lalo na pag may leverage na. So example, this one. Paano ba kayo mag-risk manage dito? Okay. Example, ito pa lang yung nakikita nyo. To, this one. Kasi bakit? Magkakamukha lang yan eh. Itong part na to, itong part na to, kamukha niya lang to na hinati-hati lang kung tutuusin. I-visualize niyo yung kandila na isang buo siya. Siya rin 'to, eh. Ito, oh, itong nagkataon lang 'to na nangyari sa isang araw, okay. Pero ito nangyari siya ng ilang araw. So, tingnan natin. Nangyari siya ng isang araw. Yan, 10 days. 10 days siya nangyari. So, gano'n rin, this one, hmm, bumagsak. Kamukha niya lang rin 'to. Gano'n kasi sa bear market and bull market. Magiging magkakamukha yan. Itong itong consolidation na 'to, this one, itong consolidation na 'to, magiging kamukha niya lang rin 'to. Ang consolidation, 'di natin alam kailan matatapos yan. Malalaman lang nating tapos na 'pag nag-breakdown na naman siya, 'di ba? Kasi bakit? Dalawa lang yan, eh. Puwedeng aangat na, last na yan, aangat or puwedeng bababa, magko-continuation siya. Okey, mapag-aaralan niyo pa yan, continuation and reversal, okey. Ngayon, kapag ito nag-breakdown, kamukha lang na naman nila. Kaya dapat kapag inaaral niyo siya, nagcha-charting kayo, make sure niyo na yung probability, and yung mga setups niyo, may profit taking talaga. And gano'n din, yung risk management, may stop loss kayo. So example, sige dito muna tayo. Kapag nakapasok kayo sa relief rally, this one, nakapasok kayo dito, okey. Ang ang magandang entry talaga diyan is hindi naman yung pinakatuktok, eh. Kunyari ito, tapos nandiyan, nag-limit order kayo diyan, ta's na-hit. Sa totoo lang, ang best entry kapag ganyan talaga is candle breakdown. So, puwedeng i-ano natin 'to, dotted line, ayan, kasi entry, okey, ayan. So, maghahanap kayo ng sign of reversal. O yun na naman, sign of reversal. Ang daming signs of reversals sa mga candlestick analysis. So yan, pwede niyo rin pag-aralan yun. So, sign of reversal, this candle, okay, tapos resistance siya, relief rally from this high, okay. So, ang entry talaga niyan, magandang entry niyan is dito. Yan, dito. Para ang cut loss niyo, technical cut loss, is sa high nito. Okay? Yan. Tapos puwedeng i-adjust niyo based sa risk management niyo. Puwede rin kasing, mali na kayo rito, mali na yung trade idea niyo kapag bumalik diyan. Kasi bakit? Kapag na-touch niya ulit 'to, na na-break 'tong high na 'to, at the same time na-revisit niya 'tong high dito sa kaliwa, this one. May order block dito, okey? O kasi kapag relief rally lang, tapos ang stop loss niyo, nagre-risk manage kayo, is ito stop loss niyo, eh di kailangan niyong ano, kailangan niyong ayan, dito yung stop loss niyo kunyari, gawin nating red. Ang mangyayari niyan masyadong malayo. So kunyari entry niyo rito tapos 10% yung stop loss niyo. Ang mangyayari nun, bababaan niyo yung leverage niyo, bababaan niyo yung position sizing niyo para lang kapag talo kayo, 'di ba, ano, minimal lang yung damage sa portfolio. Pero mas maganda talaga 'pag nag-stop loss,
ma-invalidate agad yung trade idea. Okay. So yun. Okay. Next. Next tayo. Wider stops. Okay. Ito, considered as wide stop to. Kasi, bakit? 2%. Okay. 2% from your entry. Okay. Yung mga iba, pwedeng ito. Okay. Mas wide. Malaki yung allocation pero mababa yung leverage. Yung the safer side, 2x, ganon. 2x, 3x. Ngayon, kapag ganyan, magandang, kapag wide stop na yan, pwede nyo talaga masakyan ito. And mm, dapat, meron kayong trade plan na scaling in. So, nagta-tranching kayo, tapos, hindi lang ito yung buy nyo kapag ganyan. Kasi, once na nagta-tranching kayo, nag-buy one, tapos, example, dito yung buy one nyo, tapos, dito ulit yung buy two, dito sa area na to. Second tranche. Tapos, nag-breakdown dito, nag-third tranche pa ulit kayo dyan. Itong cut loss na to, stop loss na to, nagmo-move siya. Okay? Nagmo-move. Kasi lumalaki position nyo. Then, nasasakyan nyo to. Masakyan nyo to eventually. Okay? Tapos, ang profit taking, sabi, quick profit taking lang. So, kapag nag-materialize na yung trade nyo, kung dito fully allocated na kayo, binebentahan nyo talaga yung mga support. Okay? Yan, mga support. Kasi bakit? Kapag binebenta yung mga support, nagkaka-relief rally din eh. E di another trade idea na naman na relief rally. For example, ito. Buray natin to. Nakapasok kayo rito, nabenta nyo rito sa part na to. Okay? Dito sa candle na to. Bilis lang nun. Ilang araw lang. Okay? Tapos nagka-relief rally. This one. Anong ni-revisit niya? Itong part na to. Okay? Itong part na to. Ang entry nyo dyan, syempre, malamang hindi dito. Okay? Sige, pwedeng ito yung mga entry. Yan. This one. Or, ang next entry nyo kung saan kayo nagbenta. Doon ulit kayo papasok. Then, yun. Sasakyan nyo ulit. Okay? Kaya guys, kapag gumagawa kayong parameters, dapat ang target profit nyo, set siya. Tingnan nyo to, target profit din to. Ang every breakdown, target profit siya. Bakit? Tingnan nyo ha. Itong candle na to, nag-breakdown from here. Bakit nangyari tong ano siya, nag-pin bar yung candle. Pin bar yung tawag sa itsura nito eh. Ba't siya nagganyan? Kasi binentahan yung breakdown. Binili yung breakdown, I mean, ng mga bulls. So, yun. So, yung breakdown na yun, kinuha nila yung 10%, 8% nung move na yun. Okay? Nung nag-breakdown dito, tinan nyo, bin, binentahan ulit or nag-cover yung position ng mga short sellers. Okay? So, yan. Every breakdown is yun yung pwedeng target profit nyo as short sellers. Okay? So, this one, nag-breakdown, di ba? Ba't nangyari itong post candle? Kasi pwedeng nagte-take profit na naman yung mga nakakuha sa part na to. Okay? Sa part na to. So, yan. Yan. Okay? So, smaller position size, wider stops, quick profit taking. Bakit kayo quick profit taking? Kasi nagte-trade kayo eh. Ang hirap naman maging investor sa shorting kasi gusto mo lang negats lang, di ba? Negative, tapos habang buhay negative, investor ka. Okay? Nag-i-invest ka sa negative side. Kung nag-planting season ka na lang, tapos doon ka mag-invest, alam niyo yung market cycle. Okay? Shorting tayo. Ang shorting, quick profit taking lang, please. Lalong-lalo na as beginners. Once you advance na, doon kayo doon kayo makadevelop ng mga
trade trade setups na mas matagal kayo mag-hold. Pero para sa akin talaga guys, huwag niyong tagalan yung hold sa sa shorting. Okay? Lalong-lalo na nagle-leverage kayo. Tapos minsan kailangan nyo taasan leverage nyo para lang makuha yung sudden drop. Okay? Kasi kung titignan nyo yung chart, kung titignan nyo yung chart, ang trade idea, nagmamaterialize siya sa sudden drop. Okay? Like this one. Sudden drop yan. Nag-materialize na yung trade eh. Dapat nakapag-profit taking kayo. Okay? Ito mukhang maliit lang na kandila eh. Pero kapag tinignan natin yan sa lower time frame, sudden drop yan. Okay? And bago pa nga yung sudden drop na yun, may mga ilang araw na kayo pwede mag-profit taking. Ito, itong part na to, sudden drop din yan. Okay? Kaya kapag long red candle, tapos nakita nyo na siya long red candle, hindi na dapat kayo nag-short. Protektahan nyo na sarili nyo. Lalong-lalo na kung wala kayong setup sa lower time frame. Kasi ang mangyayari nun, tapos na eh, na dapat, nakapasok na kayo sa part sa part na to or kaya dito sa part na to, okay? Ang daming chances ng entries. Tapos kayo mag-entry lang kayo sa time na nagta-target profit na ang mga short sellers. Okay? Tingnan nyo to ha, sa mga sudden drop. Ayan, yung mga sudden drop na to, bakit every sudden drop merong green candle na katabi? Kasi yun nga, nagta-target profit yung mga short sellers at the same time nagba-bounce play yung mga bulls. Yun lang yung psychology nun. Kaya kapag yung mga tao na hindi alam yung ginagawa, okay, sila talaga yung binebentahan. Okay? Yung mga dinag-aaral. Ay, nako, daming dinag-aaral sa market. Okay. Next, watch listing. Ito, may nagtanong last time eh. Paano ba mag-watchlist? Okay? Ang pinakamadaling paraan, punta kayo dun sa OKX top section sa upper left. Tapos pindutin niyo yung name. This one. Pindutin niyo yan. And then yung top category. So, darating yung time kasi na magkakaroon ng bounce. Okay? Kasi nga short the bounce. Okay. Ano ba yung mga playbook na binigay? Short the bounce, tsaka don't short the bottom. Okay? Kasi maghihintay kayo ng mga relief rally. Yung mga, nagkataon lang na itong nag-screenshot ako, wala, consolidating yung market. Walang ganap. Okay? Nagkakataon na kapag may momentum. Okay? Ah, kapag may momentum, or volatility yung market, yun, merong chance na or opportunity na mag-profit tayo as traders. Ngayon, may times na ang mga changes nila, ang positive change nila, matataas talaga, 20%, 30%, 50%, or nagpaparabolic. So, pindutin nyo lang yung change para makita nyo yung highest gainer, tsaka top loser, pwede rin yun. Pero wag nyo napansin yung top loser, highest gainer na lang. Tapos, yung highest gainer na yun na, ilista nyo na. Ilagay nyo na sa watchlist nyo. Then, yun yung sisilip-silipin nyo kung nagbubuo na yung relief rally niya. Okay? Or, nagkaroon na tapos na yung bounce niya. Okay? Kasi, kung babalikan natin, okay, from bounce, from nagba-bounce siya, natatapos talaga siya eh. Kukunin nyo. Okay? Ito, from nag-bounce siya rito. Okay? Kukunin nyo. Tapos ito yung ititrade yung part. Short the bounce, di ba? Okay. So, yan. Yung short the bounce, guys, madali lang tignan pag nagja-charting. Pero mahirap yan. Kaya dapat set nyo yung parameters nyo. Gawa kayo ng parameters paano nyo isi-short yung bounce. Okay? Sa playbook nyo. So, yes. Ang watch listing kasi, may advanced concept yan. Like, paggamit ng automatic screener, uh, bubbles, alam niyo yun, crypto bubbles, tapos crypto quants, ano pa ba? Maraming type of watch listing eh. And manual watch listing. And as beginner, mag-manual muna kayo.
Ito, top top gainers, yun lang muna. Tapos, once na natututunan nyo na siya, and then yun. Paano kasi kayo mag-automatic screener? Okay, napag-aaralan rin sa TR yan eh. May mga nagtuturo niyan. Paano kayo mag-automatic screener kung hindi nyo siya alam manually, 'di ba? So yun, hindi nyo alam yung parameters, hindi nyo alam yung technical indicators. So yun. So that's it. As a beginner, ganyan muna kayo mag-watchlist sa ngayon. Okay? Sa ngayon ha, kasi dapat nag-a-advance kayo. Okay? Ako, kahit papano, nagma-manual watchlisting pa rin ako. Yung sisilipin ko isa-isa, okay? Yung chart ko. Kasi, alam niyo yun, doon tayo nasanay eh. Lalong-lalo na nung nasa Philippine stock market pa ako. Grabe, lahat sisilipin ko. Lahat ng stocks. Eh, ilan lang naman stocks ng Philippine stock market eh. So, yun. And then ito, the golden rule. In bear markets, cash is a position. Kasi bakit? Kapag lagi ka nagpa-participate, okay, ang mga nangyayari kasi dahil pabagsak tayo, ang nangyayari, nakaka-cut loss ka lang ng nakaka-cut loss. Eh paano kapag yung meron talagang volatility and market participation na malakas yung mga move? Wala ka ng wala ka ng cash para mag-participate sa market, 'di ba? So cash is a position talaga. So kung pwede, mag-sideline ka muna kapag bear market. Kapag nag-shorting ka, piling-pili lang yung short setups mo. Okay? Ito nga, nagbigay na ako ng dalawa eh. Okay? Although kahit na beginner level lang, kaya nyo yan. Gawan nyo ng parameters. Don't short the bottom, tsaka short the bounce. Yung short the bottom is relief entry. So, yun. So, common beginner mistakes. Patapos na tayo. Mm, shorting after a huge red candle. Yun, pag nakita nyo na yung huge red candle, huling-huli na kayo. Pwede balik kayo sa playbook nyo tapos nandun pala kayo sa meron palang ano, bakit ako nahuli? Okay? Mag-ano ka, mag-reflect ka. Ay baka sa a day in a life ko may mali ako. Nagigising ako ng late. O, 'di ba? Ganon or kaya hindi ako nakapag-notif sa cellphone. Alam niyo 'yun, sa OKX kasi meron yung pipindutin niyo yun na magno-notify sa inyo kapag nandun na sa certain level. Okay? So yun, kapag may huge red candle na tapos na yung ano, tapos na yung saya. Nag-materialize na yung dapat na short trade idea. Okay. So yun. Fighting strong relief rallies. Okay. Yung mga strong relief rallies, yan yung bounce. Bounce play yan na ginagawa ng mga bulls. Ngayon, yung ang relief rally talaga. Kaya yung tinuro ko sa inyo kanina, di kayo nagpa-participate sa first relief rally. Kasi ang mangyayari lang nun, baka magtuloy-tuloy pa yun eh. Dapat sa revisit. Okay? Yeah. Okay. Doon kayo magpa-participate. Okay? Kasi ang mangyayari nun, kung sa long, yung sinasabi nila na catching a falling knife, o dito naman, ano, kabaliktaran yun. Sinasalo nyo yung mga binibili. May momentum kasi ng bulls eh. Tapos sinasalo nyo yung mga bulls. And mahirap yun. Cut loss din kayo ng cut loss. And next, over leveraging. Okay? Kahit na okay downtrend, dahil nga downtrend, overconfident kayo na mag-high leverage. Tapos high. Ito yung ano eh, yung position ay ginagawa ng mga beginners na talagang makakasunog. High leverage, tapos high allocation, portfolio allocation. Tapos yun, isa, dalawang trade lang, ubos na yung capital. Okay. Kaya nakakabilib yung ano eh, yung mga tao na nakikita ko kahit beginner lang. Ang dami niyang cut loss. Tapos ang dami niyang natututunan kasi nga ang dami niyang cut loss. Kasi ibig sabihin nun tama yung risk management niya. Okay? Ang medyo kailangan niya lang i-work around is yung technical analysis. So, yun. Ito, ignoring macro conditions. Ano ba yung macro conditions? Yun yung tinuro ko. Yung
psychology ng market cycle. Nasa ang part na tayo ng market cycle. Okay? Kung babalikan natin yon, nasa ang part na tayo ng market cycle. This one. Kapag nandito na tayo sa lowest of the lows, ito na yung time na na hindi na kayo short traders. Okay, planting season na. Okay. Dapat ano, inaayos nyo na yung mga investment nyo. Kaya ang ganda sa Web3 Masterclass ng ZFT, hindi lang trading yung tinuturo. Ito kasi trading tinuturo ko Pero meron ng investing part. Nasa planting season, once na nabuo nyo talaga yung investment part nyo sa crypto, pagdating ng euphoria and complacency ulit, yun, ang dami-daming gains talaga. So, yun. Okay. Siyempre, as beginner, di ba? Talagang trading pa para makabuo kayo ng enough capital bago kayo magpunta sa investment. Okay? Pero alam niyo yun, kapag wala naman kayong time sa trading, edi pwede rin naman na cash is a position, di ba? So, hintay kayo sa planting season and then, yun, work muna. Then, ipon capital. Okay. Walang nagtatanong nito, pero pag mag-start kayo sa crypto, ano yung magandang starting capital? 'Di ba? Nakadepende kasi yan sa mental wallet. Yung mental wallet, mapag-aaralan nyo pa. Another topic na naman yan. Pero free siya. ZFT, Mental Wallet, ZFT Podcast, Understanding Mental Wallet, yung title. Yung mental wallet kasi, iba-iba kada tao. And nakadepende talaga yun sa mental wallet nyo. Okay? So kung kumikita kayo ng nasa around kunyari minimum wage lang, okay? Nasa minimum wage kayo, ipon kayo. Tapos ang capital siguro for that mga nasa 25 to 30,000, ipon kayo, ganun. Kasi kung mag-start kayo ng trading tapos ang capital nyo lang 1,000 pesos, ganun. Yung 1,000 pesos mas kikita pa yan pag nag-barbecue kayo Okay? Yung barbecue tapos binenta nyo. DYM yan every night kapag maggawa kayong pwesto sa kalsada tapos nag-iihaw kayo doon. Pero kapag sa trading, 1,000 pesos, ang nangyayari nyo lang yan, practice nyo lang yung habit na maliit lang na portfolio. Tapos kapag lumaki portfolio nyo, dahil lang maliit yung portfolio nyo, tinataasan yung leverage, tsaka tinataasan yung allocation. Tapos nasasanay kayong ganun. Tapos nire-replenish nyo lang yung portfolio nyo. Tapos paulit-ulit lang, hindi kayo nagiging profitable. Kasi bakit? Kapag nag-scale up kayo, na nasa mataas na kayong portfolio, siguro umabot na kayo ng 300,000 pesos to 1 million, ginagawa nyo yung ginagawa nyo sa small portfolio, which is ibang-iba kasi siya. Okay? So, dapat talaga, yung starting capital nyo, na kapag nagka-cut loss kayo, pag nag-cut loss kayo, masakit. Pero at the same time, di maapektuhan buhay nyo. Yun yung pinakamagandang, yun yung fine line ng tamang portfolio and tamang stop loss. Okay? So, yun. Kasi kapag naapektuhan buhay nyo, kapag natalo kayo rito, ibig sabihin mali yung risk management nyo and yung capital na inilagay nyo. So, yeah. Bull markets make you money, bear markets make you a trader. Yan, tapos na tayo. May question ba kayo? Napahaba tayo dun Pero yeah, may question kayo? Come on. Tanong lang kayo, guys. Huwag kayong mahihiya. Wala. Okay, yun. Ilan VAR pag-start nyo? Ayun, sa Shorting 101, di ba, pinakita ko paano i-adjust yung position sizing, tapos yung leverage. Kapag talaga nagva-VAR kayo, dapat talaga less than 1%. Okay?
Less than 1% lagi para maka-survive kayo. Kasi sa trading, sa trading talaga, matanggap nyo dapat na most of the time mali tayo. Okay, mali. Bibihira lang tayo tumama. Pero pag tumama tayo dahil nga risk manage tayo, mangyayari yung every win nyo covered yung dalawang losses, ganun. 1:3, 1:2, depende. Kung super galing nyo, like scalping, kahit 1:1 lang pwede maging profitable eh. Pero guys, please, naka ang stop loss nyo nakadepende talaga sa percentage ng portfolio nyo. Okay? 1% lang dapat. Coach, saang market mas okay mag-start ang isang beginner trader? Sa bear or sa bull market? Kahit saan. Kasi, kaya nga ang series natin ngayon, foundational series ng ZFT ngayon is shorting. Kasi ang daming long na eh. Ang dami ng long lessons, pero iilan lang yung nagtuturo ng shorting. Okay? Or yung mga iba, akala nila mag-shorting, kabaliktaran lang ng long, pero hindi siya kabaliktaran ng long. Okay? So, yeah, kahit saan, bear or bull pwede. Dapat equip ka parehas. Pero pwede rin naman na, alam nyo yun, short lang inaaral nyo, ganun. Pero paano pagdating ng bull market, di ka na nagpa-participate? Sa tingin nyo po, nasa ang phase tayo ng market cycle ngayon? Sa tingin ko, nasa denial pa tayo. Kasi kaka 120K lang natin last year, di ba? 120K. Sinasabi pa lang natin ngayon, malay nyo, tutuloy pa. Nasa denial phase. Mm, Kada trader iba-iba eh. Sige natin, silipin nga natin. Sige, silipin natin yan. Bitcoin. Okay. Pag marami na kayo na drawing, right-click nyo lang. Tapos remove nyo. O yan, 22 drawings. Ayan, para malinis ulit. Okay. Tingnan, tingnan nyo ha. Uh, Punta tayo sa recent lowest of the lows. Noong this one. Tama. This one pala. 2022. Lowest of the lows. Yan. Ito. So, ang nangyari nun, nag-all-time high ang Bitcoin, di ba? Okay? Halatang halata eh, na na-meme lang tayo ng market eh. Kasi anong all-time high niya nun? 69K. Okay? 69. So, ngayon, bumagsak. Okay? From 69K, napunta tayo sa 15K area. That's the lowest of the low. Yan yung buong market cycle. Yan yung example dun sa psychology of market cycle. Okay? So kung sisilipin nyo, ito, tinan nyo ha. This one, distribution. To, distribution na to. Okay? Ayan, distribution yan. Tapos, nag-breakdown. Ito na naman. Okay? Breakdown. Ano na yan ha? Downtrend na yan. Pero, nagkaroon pa ulit na, ito yung denial phase. Tapos, ito na. Medyo panic na yung tao. Then, capitulation na. Ito, breakdown ulit. Malakas na bagsak. Ito yung nangyari sa SBF. Ay, hindi pala. Dito SBF. Ito yung sa Luna. Tapos ito naman yung SBF. Yung last. Tapos karoon ng mahabang consolidation dito. Pero meron pa palang isang malakas na move. Tapos from 69 naging 15K. Okay. Ito yung anger part. Galit, galit sa lahat. Tapos wala nang pag-asa. Okay. That's in denial na naman. Okay. Itong part na to, yan yung euphoric stage. Ito, yan oh, grabe yung sobrang taas ng yan, 'di ba? From 10K. Okay. So, ngayon, ang nangyari nun, umulit to. Umulit yung nangyari dito. Hanggang na-break natin yung last high.
Tapos, umakyat pa nga eh. Ang tagal na bull market nito. Grabe. Nakailang market cycle na kami. Okay, ngayon, ito na, 120K. 129. So, yan. So, nasa na tayo ngayon? So, kung titingnan nyo, okay, so kung ito yung distribution phase, distribution, kasi yung mga nakabili rito sa part na to, planting season, tapos mga nag-aral sa part na to, tapos nag-participate sa part na to, at yung mga kung sino-sino na yung pumasok, at kung sino-sino na yung bumili, sila yung binebentahan dyan ngayon. Okay, nabentahan sila and then bumagsak na yung market. So this one, nandito na tayo sa ayan, denial phase. Tapos bumagsak pa nga eh. Okay? Kung meron pa yan, nandito tayo. Kung titingnan nyo sa GFT system kasi, ito, nire-revisit niya yan. Nandito ulit siya sa box na to. Okay? Nire-revisit niya. Kapag ginanyan nyo yan, ayan. Nandito na naman siya. Okay? And what if, 'di ba? What if, 'di ba, biglang nag-reveal si Satoshi Nakamoto? Baka nga hanggang dito, baka hanggang dito ano eh, mabe-breakout, ay mabe-breakdown eh hanggang diyan. Mag biglang magbebentahan lahat. Magko-collapse yung market. Ay, wag naman sana. So di natin talaga alam. So baka nasa denial phase pa lang tayo. Or pwedeng continuation lang pala, bull market pa rin, 'di ba? Hindi natin alam eh. Kailangan mo sa ngayon, based sa technical analysis lang dahil nasa ibaba tayo ng mga MAs, downtrend talaga tayo ngayon. Okay? And bearish talaga ang market in general unless may ginawang something yung price natin. Masabi nating bull market ulit. So, yan. Yun, naintindihan ba, guys? May question pa or naintindihan nyo ba? Hi, Kate. Hi, Kate. Hi, Kate. O, Coach, okay kaya na i-short ang mga dead coins na? Hindi. Pag sinabing dead coins na, ibig sabihin, wala nang liquidity yan. Para makapag-participate kayo sa market. Kaya nga, di ba, ang tinuturo namin sa inyo OKX eh. Kasi yung OKX na na broker, sila na nagsala ng mga coins na ang matitrade nyo may liquidity. Hindi kayo magte-trade ng patay na coin doon. Kasi ang mangyayari niyan, wala. Hindi naman gumagalaw or ipit lang kayo. It's either long or short, ipit kayo doon. Okay. So wag kayo. Siguro kaya mo natanong yan nasa DEX ka, no? Tapos ang gusto mo, i-short mo yung mga meme coins. And bibihira yung mga DEX na may shorting. Kaya nga perpetual futures trading tayo. Laging yung tatandaan na guys, OKX na lang gamitin nyo kasi ang mangyayari niyan, kung nasa DEX kayo, tapos hindi nyo rin alam ginagawa nyo. Kaya nga merong module sa Web3 Masterclass ang ZFT, yung meme coin trading. Kasi may tamang paraan paano mag-trade ng meme coin. Okay. And hindi lang basta-basta nagte-trade ng meme coin. Kasi kung nagte-trade na naman kayo ng meme coin, ibang klaseng crypto casino na naman yun. Dahil pwede mag 500% tapos 10,000% sa isang araw. Grabe. Grabe meme coin. Okay? And ang meme coin masaya siya kapag bull market kasi kahit ano lang binibili ng mga tao. Kaya niya makita niya yan, may mga meme coin yan, alien files, mga nakalagay, alien, ganyan. Puro ganun yung meme coin ngayon kasi alam niyo yun. Yun yung trade ng mga tao eh. Okay. So yeah. Ano pa? May tanong pa kayo? Nag-enjoy ba kayo? Sana may natutunan kayo, no? And yung mga advanced traders natin, nakikita ko eh, may mga participants dito nanonood eh. Sana di kayo na-bored. Ito may mga nakikita ko dito, mas magaling pa mag-trade sa akin. Tapos, nandito kayo. Thank you ah. Yes, sir. Ayun. So, yeah. I think that concludes our session. Thank you very much, guys. See you sa market. Sana ayusin nyo ha. Sana nandito pa rin kayo after 1 year or pag natapos tong another market cycle, nandito pa rin kayo.
Okay, kasama pa rin namin kayo. Thank you very much. Okay, have a great weekend. Thank you.